Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Ikalawang civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea, pinaghahanda na. Sa DZRH Stories, sinabi ni atin ito Governor Ed De La Torre na pinaghahandaan nila ang posibleng pag-water cannon sa kanilang misyon sa May 15. Ayon kay De La Torre, pinaghahandaan din nila ang posibleng pagkanyan sa kanila ng tubig ng China sa kanilang gagawing civilian mission. Magsasamang araw sila ng medical team, at makikipag-ugnayan na rin sila sa National Task Force on the West Philippine Sea. Hindi rin anya titiklop ang civilian mission, at nakahanda silang makipagpatintero sa mga barko ng China. Narito ang bahagi ng kanyang panayam noong linggo. Oo nga, except isipin na lang yung distansya from China to bakit di masilok sa atin. Yung sa atin siguro kung yung sa regular na takbo ng mga pangisdang bansa, hindi naman yung commercial. Kung aalis ng 15 ng after lunch, darating doon siguro mga alas 6, alas 7 ng umaga. Ganun ka tagal. Isipin mo yung manggagaling sa China kung talagang sila tapatan, siguro ilang araw na biyahe nila. At saka ang layo sa kanila, sabi nga namin, bakit ba nila aakuin yan? Sobrang layo sa China. Ito naman, sobrang lapit sa Pilipinas. Tapos sabihin nila, isa na yung last line yan, amin yan. Sabi namin, wala naman batayan yan sa international law, ang UNCLOS na ikaw mismo. Samantala, 4 na Chinese Navy vessels, naispatan sa Tawi-Tawi. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, nakalabas na sa Cebu Passage ang mga barko ng China na kanilang niradyuhan. Ayon pa sa Philippine Navy, sumagot umano ang mga Chinese vessel ng radyuhan nito at iginiit ang Innocent Passage, bagay na hindi naman nila inalmahan. Gayunpaman, sa interview ng DZRH News, aminado si Trinidad na hindi pangkaraniwan ang pagdaang ito ng Chinese warships gaya ng inisyal na reaksyon ng mga lokal sa lugar. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-like ang aming Facebook page.